Natalo ng Ukraine ang Black Sea Fleet ng Russia kahit wala silang barko, destroyer, submarino o navy. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2025, halos 40% ng barkong pandigma at submarino ng Russia ay nawasak o napinsala. Kahit ang pinaka-pinagmamalaki nilang flagship, napaurong ang pinakadominanteng hukbong dagat nila. Hindi lang sa Crimea kundi lampas pa. Kaya't himayin natin kung paano nagawa ng Ukraine ang pinakadramatikong tagumpay laban sa hukbong dagat sa makabagong kasaysayan. Noong unang buwan ng digmaan, sinira ng blockade ng Russia ang ekonomiya ng Ukraine. Ang Ukraine ay isa sa pinakamalalaking tagalwas ng butil sa mundo. Nagpapadala ng trigo at mais sa mga bansa ng NATO at iba pa, kabilang na ang milyon-milyong dolyar na halaga ng butil sa China bawat taon. Noong Marso 2022, bumaba ng halos 50% ang export ng Ukraine. Pagsapit ng Disyembre ng taong iyon, halos 49% pa rin ang ibinaba kumpara sa antas bago ang digmaan. Madali lang ang plano ng Rusya. Pahinain ang ekonomiya ng Ukraine habang umaabante ang mga tropa nila mula silangan. Kung walang maritime exports, mauubos ang pera ng Ukraine para sa depensa. Ngunit pagdating ng Taglagas 2023, may nangyaring kahanga-hanga. Nag-export ang Ukraine ng 55 tonelada ng kargamento sa Black Sea. Pagtapos ng 2024, halos 88 milyong tonelada na ito. Doble sa dati. At noong Enero 2025, halos bumalik ito sa antas bago ang digmaan at nanatiling matatag mula noon. Isa ito sa pinakamatagumpay na operasyon ng pagbasag ng blockade sa makabagong kasaysayan. At hindi ito nagawa sa pamamagitan ng pagtatayo ng tradisyonal na hukbong dagat. Nakamit ito ng Ukraine sa pamamagitan ng kombinasyon ng inobasyon, desperasyon, at suporta mula sa kanluran na lubos na nagbago kung paano gumagana ang digmaang pandagat. Ang unang depensa ay lumang minang pandagat at mga misail sa baybayin. Naglagay ang Ukraine ng daan-daang minang pandagat sa mga posibleng daanan ng pagsalakay mula pa panahon ng Unyong Sobyet. Hindi alam ang eksaktong bilang, pero nagdulot ang mga minang ito ng mga bawal at delikadong lugar para sa mga barkong Ruso. Tumugon ang Rusya sa paglalagay ng sariling mina para pigilan ang kalakalan mula Odessa. Nagbatuhan ng bintang ang magkabilang panig na sinadya ang pagpapakawala ng mga mina sa pandaigdigang karagatan. Nahadlangan ng Ukraine ang mga barkong pandigma ng Rusya sa mahahalagang bahagi ng baybayin nito. Para sa malalayong banta, ginamit ng Ukraine ang bagong RK-360 MC Neptune Coastal Defense System. Ang R-360 Neptune missile ay may pinalawak na abot na nagbibigay daan sa Ukraine na posibleng tamaan ang mga target sa buong Black Sea. Pinagsama sa short-range coastal artillery, epektibo sa ilang dosenang milya mula baybayin. Gumawa ang Ukraine ng defensive triangle gamit ang mina, artilleriya at missile. Ngunit kumukupas ang depensa nito kumpara sa sumunod na mga pangyayari. Nagdevelop ang Ukraine ng unmanned naval drone, isa sa pinakamabilis na inobasyon sa militar, na may malaking praktikal na gamit. Ang Magura V-5 ang precision ship killer ng Ukraine. Ang drone na hugis bangka ay may saklaw na 500 milya at 60 oras na baterya, kaya mahusay sa paglibot at pagtutok sa target. Tumatakbo ito sa bilis na 22 knots o 25 milya kada oras. Pinakamahalaga, kaya nitong magdala ng 400 at 40 libra na pampasabog na sasabog kapag lumapit o bumangga ang Magura V-5 sa barko ng kalaban. Bukod pa rito, nagpapadala ang drone ng live na video sa mga operator na daan-daang milya ang layo. Ibig sabihin, kaya nitong magsagawa ng mga opensibong pag-atake at purong misyon ng pagmamanman. Ayon sa isang komandante ng militar intelihensya ng Ukranya, hindi namin pinalakas ang warhead para sirain agad ang barko. Iba ang aming diskarte. Sabay-sabay naming inatake gamit ang 5 o higit pang tama sa malalaking barko para magdulot ng malaking pinsala. Isipin mo ito bilang pandagat na katumbas ng mga quadcopter drone na ngayon ay nangingibabaw sa digmaan sa lupa, pero may 20 beses na mas malayo ang naaabot. Ang Magura V-5 ay all-rounder, habang ang Sea Baby drone ay mabigat na artilleriya. Ang bagong Sea Baby ay kayang magdala ng 1,000 libra ng pampasabog,
tumatakbo hanggang 56 mph at may abot na 600 at 20 milya. Iyan ay 4 na beses mas marami kaysa sa Magura V5 na para sa malalakas na pagsabog sa mga target na hindi gumagalaw gaya ng mga nakadaong na barko o infrastruktura ng paggawa ng barko. Noong Hunyo 2000 at 24 inilunsad ng Ukraine ang Stalker 50 na mas maliit at tahimik na bersyon ng Magura V5. Pangunahing gamit ito sa transportasyong pandagat. Ngunit pwedeng magdala ng hanggang 300 libra ng pampasabog. Higit pa ito sa mga simpleng bangkang kontrolado mula sa malayo. Mga matatalinong sistema ng sandata ito na may thermal imaging at kakayahan sa electronic warfare na nagbibigay ng malaking kalamangan sa mga operator ng Ukranya laban sa mga sistemang biswal ng pagtukoy ng Russia. Napipilitan ang tripulante ng Russia na magpaputok ng bulag sa madilim na tubig sa halos di nila nakikitang target, habang ang Ukranya ay nanonood ng high-definition video mula daan-daang milya layo. Pagkatapos, muling binago ng Ukranya ang kanilang estratehiya. Sa dulo ng 2000 at 24 isang Magura V5 ang nagpasabog ng Russian Mi-8 helicopter at nakasira pa ng 2 sa 3 hiwalay na pag-atake. Ito ang unang gamit ng air-to-air missile mula sa unmanned na pandagat na sasakyan. Ang missile na ginamit ay Vympel R-73, air-to-air, 11 Archer ng NATO, karaniwang gamit sa Mikoyan Gurevich at Sukhoi fighter jets. Sa paglagay ng jet launcher sa drone na bangka, nagagamit ng Ukraine ang mga missile ng Soviet aircraft para bantaan ang mga eroplanong Ruso kahit malayo sa Ukraine nang hindi ginagamitan ng sarili nilang fighter jet. Hindi sapat ang helicopter. Noong Mayo 2000 at 25 mga 30 pumilya mula Novorossiysk, iniulat na 2 binagong Magura V5 ang nakapagpabagsak ng 2 Russian Sukhoi 30 SM gamit ang air intercept missile, Sham Sidewinder missiles. Isipin mo, 50 M fighter jet sinira ng drone boat. Ipinakita ng security service ng Ukraine ang bagong Sea Baby noong Oktubre 2000 at 25 na binigyang diin ang pagiging multi-purpose nito. Pinahusay na komunikasyon gamit ang Starlink at backup ay nagbibigay ng dagdag na seguridad. Kaya nagagawa ng Sea Baby na magdala ng pampasabog o misil malapit sa mga pantalan ng Russia. Bukod pa rito, ang pinakabagong modelo ay gumamit na ng AI para sa pagtukoy ng target at nabigasyon. Pati na rin ang pagpapalawak ng saklaw ng operasyon nito sa mahigit 900 at 30 milya at ang kakayahan nitong magdala ng hanggang 4,000 at 400 libra. Kaya nitong magdala ng pampasabog, mina, espesyal na anti-air turret, machine gun at missile launcher. Sa pagsasama ng depensa, mga mine at missile at makabagong drone swarm ng Ukraine, nakamit ng bansa ang kahanga-hangang tagumpay na ibalik nito ang kalakalan sa dagat at winasak ang kakayahan ng Russia na magpakita ng lakas ng hukbong dagat. Ang bawat matagumpay na pagpapadala ng butil ay nagpondo sa paggawa ng mas maraming drone na nagdulot ng mas maraming pag-atake sa mga barko ng Russia at nagpatibay sa seguridad ng mga daanan ng barko. Bumalik kay Russia ang blockade strategy. Naging sanhi pa ng inobasyon sa halip na pagsuko ng Ukraine. Higit pa sa simpleng paglubog ng barko, ang revolusyon sa hukbong dagat ng Ukraine. Malaki ang nabago sa estratehikong balanse ng Black Sea dahil sa kanilang long-range strike na kakayahan. Walang ibang lugar na mas kitang-kita ito kundi sa Crimea. Noong Hunyo 2000 at 25, inilunsad ng Ukraine ang ikatlong malaking pag-atake sa tulay ng Kerch, mahalagang koneksyon ng Crimea at Russia. Iniulat ng intelihensya ng Ukraine na nagtanim sila ng mahigit 2,000 libra ng pampasabog sa pundasyon ng tulay. Ang tulay ng Kerch ang paboritong proyekto ni Putin. Sumisimbolo sa layunin niyang itali ang peninsulang Ukrainian sa Russia. Mas praktikal, nagsisilbi itong isa sa mga pangunahing linya ng supply para sa mga tropang Ruso na nag-ooperasyon sa Timog Ukraine. Dahil mahina ang tulay, napipilitan ang Russia na depensahan bawat metro ng bukas na estruktura o umasa sa mas mabagal at delikadong supply line sa lupa. Sa sinakop na Donbas, na laging tinatarget ng Ukraine,
Ngunit ang estratehikong layunin ay tungkol sa Sevastopol mismo. Ang Sevastopol ay punong himpilan ng Black Sea Fleet ng Russia mula imperyo hanggang pagbagsak ng Unyong Sobyet. Inilipat ang punong himpilan sa Novorossiysk, ngunit nagbayad ang Russia sa Ukraine para magdaong sa Sevastopol. Matapos ang aneksasyon ng Crimea noong 2000 at 14 naging sentro muli ng operasyon ng hukbong dagat ng Russia ang Sevastopol, na may matibay na supply at depensa dahil sa daang taon ng pag-unlad. Nagbigay ang Sevastopol sa Russia ng magandang posisyon para kontrolin ang kanlurang Black Sea at bantaan ang operasyon ng Ukraine sa baybayin. Ang mga long-range drone ng Ukraine gaya ng Magurav-5 at Sea Baby ay nagbabantang panganib sa lahat ng barko at gusali sa Sevastopol. Dahil dito, umatras ang mga barko ng Russia sa mga daungan gaya ng Novorossiysk, Demruk at Taganrog, na higit 300 milya mula baybayin ng Ukraine. Naglabas ang Black Sky Intelligence Service ng satellite images ng wasak na gusali at bakanteng pantalan sa Sevastopol. Batay sa AI analysis, bumaba ng 18% ang mga barkong natukoy mula 2,000 at 22 hanggang 2,000 at 24. Ang paglilipat mula Sevastopol patungong Novorossiysk ay nagpapahina sa operasyon ng mga Ruso, nagpapataas ng konsumo ng gasolina, nagpapabawas ng oras ng pagpapatrolya sa paligid ng Ukraine, at nagpapahirap sa logistic support. Mas kaunting oras sa misyon, ang mga barkong matagal sa biyahe. Pagsapit ng tagsibol ng 2,000 at 24 idineklara ng Kagawaran ng Depensa ng Britanya na ang Russian Black Sea Fleet ay hindi na gumagana, hindi nasira, hindi nabawasan, ngunit hindi na gumagana. Ginawang hindi mahalaga ng Ukraine sa estratehikong pananaw ang isa sa pinakamalalaking hukbong dagat na may epekto lampas sa kalakalan. Bawat pag-atake sa infrastruktura ng Crimea ay humahadlang sa mahalagang lohistika ng Russia papuntang Timog Ukraine. Ang tulay ng Kerch ay isa sa ilang maaasahang koneksyon ng Crimean Peninsula sa mainland Russia, bukod sa mga okupadong bahagi ng Donbas na madalas binobomba ng Ukraine. Kung walang ligtas na linya ng supply sa pamamagitan ng Crimea, ang mga puwersang Ruso na nag-ooperate sa Kherson at Zaporizhia Oblast ay haharap sa mas matinding hamon sa lohistika. Mas mahirap nang ihatid ang misil, bala ng tangke, at pagkain para sa tropang Ruso. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na tina-target ng Ukraine ang mga infrastruktura sa Crimea kahit mahirap ang mga pag-atake at nakakakuha ito ng international na atensyon. At ang kakayahan ng Ukraine na umatake mula sa malayo ay umaabot lampas sa Crimea, papasok sa mismong teritoryo ng Russia. Dahil tinamaan ng mga puwersang Ukrainian ang mga pantalan ng Russia sa baybayin ng Black Sea, kabilang ang mga naiulat na tama sa mga submarino sa Novorossiysk noong Disyembre 2000 at 25 inangkin ng Ukraine na tinamaan nila ang Kilo-class na submarino gamit ang underwater drone, na posibleng unang beses na may nasirang submarino sa ganitong paraan. Ayon sa satellite images ni Bantor, may pinsala sa pangunahing pantalan. Itinanggi ng Rusya ang nasirang submarino. Ngunit tagumpay man ang pag-atake o hindi, malinaw ang estratehikong implikasyon. Dati ligtas sa pantalan ang mga submarino ng Rusya, ngayon ay lantad na sa pag-atake. Mahalaga ito dahil ang submarino ng Rusya ay isa sa pangunahing paraan ng bansa para magpakita ng lakas, lalo na laban sa NATO. Ang Rusya ay may 8 Boray-class nuclear submarines. Bawat isa may 16 nuclear missiles na mahalaga sa kanilang nuclear deterrent. 3 Yasin-class attack submarines ay nagbibigay ng tactical na kakayahan gamit ang cruise missiles at laban sa mga barko. Ayon sa United States Office of Naval Intelligence, ang Yasin-class ang pinakamahirap matukoy sa lahat ng Russian at Chinese nuclear submarines, kaya malaking banta ito sa operasyon ng hukbong dagat ng NATO. Pero narito ang kabalintunaan. Hindi nagamit ng Russia ng epektibo ang kanilang mga submarino sa digmaang ito. Simple lang ang dahilan. Inaatake ng Russia ang bansang walang yamang dagat. Walang mga destroyer ang Ukraine na pwedeng habulin, walang mga carrier group na pwedeng banta, at walang mga maritime supply convoy na pwedeng harangin. Hindi rin gaanong angkop ang dagat itim para sa malalalim na operasyon ng submarino.
Mababaw ito kumpara sa karagatan. At ang makikitid na Turkish Straits ay choke point na nagpapadali sa pagtukoy ng galaw ng submarino. Mahalaga, hindi naman gagamit ng sandatang nuclear ang submarinong may nuclear laban sa Ukraine. Alam na alam ni Putin na ang pagpapaputok ng mga nuclear na misil sa isang bansang walang nuclear ay magdudulot ng agarang tugon ng nuclear mula sa NATO na magreresulta sa kapahamakan sa susunod na digmaang nuclear. Kaya ang pinakamalalakas na unit pandagat ng Russia ay nakatinggalang o limitado lang sa cruise missile strikes na kaya rin naman nilang gawin gamit ang mga barkong pandagat o mga launcher na nasa lupa. Ang mga submarino ay nagsisilbing panakot laban sa posibleng pakikialam ng NATO, hindi bilang praktikal na kagamitan para sakupin ang Ukraine. Malaking hindi tugma ito sa kakayahan ng hukbong dagat ng Russia at totoong pangangailangan sa digmaan. Nagtayo sila ng hukbong dagat para kontrahin ang Carrier Strike Group ng NATO, hindi para suportahan ang panlupang pananakop sa kalapit na bansa. Ipinapakita ng sitwasyon ng mga submarino ang mas malaking suliranin. Hirap ang Russia panatilihin at baguhin ang kanilang hukbong dagat. Noon, marami ang aircraft carrier ng Russia, pero karamihan ay naibenta sa ibang bansa tulad ng China at India para sa kanilang sariling programa. Isa na lang ang natira, ang Admiral Kuznetsov. Ang Kuznetsov sana ang magiging prestihiyosong barko ng Russia. Patunay na nananatiling pandaigdigang naval power ang Russia. Noong Hulyo 2025, may ulat na posibleng ipatapon ng Russia ang nag-iisang aircraft carrier nito kaysa tapusin ang modernisasyon. Isipin mo yon, iiwanan ng Russia ang nag-iisa nitong carrier. Kaya magiging zero na ang bilang ng kanilang carrier fleet. Pumasok sa serbisyo ang Kuznetsov noong 1971 at hindi na ito nagamit mula 2017 dahil sa mga pagkukumpuni na parang hindi natatapos. Ang barko ay dapat sanay sandaling kukumpunihin matapos ang deployment sa Syria. Ngunit dahil sa aksidente, pagkaantala, at sobrang gastos, nanatili na itong nakadock. Sabi ng pagsusuri, malala ang pisikal na lagay ng barko, ngunit mas malaki ang problema sa pagpapanatili nito. Mahigit 8 taon na hindi nagagamit ang serbisyo kaya't napabayaan ang kakayahan ng mga tauhan ng Russian Naval Aviation. Kung walang mga sanay na piloto at crew na nagpapanatili ng kanilang kasanayan, nagiging halos pagpapakamatay ang mga operasyon ng carrier. Kahit bumalik sa serbisyo ang Kuznetsov at mabuo ang Air Wing, ilang taon pa ang aabutin. Madali lang kung magsasanay ang mga pilotong Ruso sa carrier ng China o India. Pero walang ebidensya na ginagawa nila ito. Dahil dito, malayo ang agwat ng Russia sa mamamakapangyarihan sa dagat tulad ng Estados Unidos na may 11 nuclear carriers, pati na rin ang Pransya, Britanya at maging ang China pagdating sa pagpapalakas ng air power sa dagat. Ang pag-scrap nito ay magpapakitang hindi na kayang suportahan ng Russia kahit isang carrier. Maaring isipin na estratehikong hakbang ito ng Russia na nakatutok sa depensa, kung saan sapat na ang mga eroplanong nakabase sa lupa. Malamang ipinapakita nito ang masaklap na katotohanan. Wala nang layunin ang Russia na manatiling naval power matapos ang malaking pagkatalo sa Ukraine. Ayon sa Jamestown Foundation, laganap ang kabulukan sa infrastruktura ng hukbong dagat ng Russia. Naitala rin ng korporasyon ng paggawa ng barko ang daan-daang milyong dolyar na pagkalugi. Sa kabila ng bilyong kita na naiulat, patuloy pa ring sinusubukan ng Russia na gawing moderno ang kanilang fleet, na hinahati ang pagsisikap sa pag-upgrade ng cruise missile at mas epesyenteng diesel engine. Pambansang pagsisikap ito para sa Baltic at Pacific fleets. Kahit wala silang kaugnayan sa digmaan sa Ukraine, madalas hindi operational ang mga barko dahil sa kumpuni, kakulangan ng pyesa, at mababang maintenance dulot ng pagnanakaw ng pondo. Kinukurakot ang procurement funds, habang ang military planners ay nagkokoordina ng operations sa infantry, kahit hindi naman ito totoong nangyayari. Ang mga kontratista ng Rusya ay dumaranas ng sentralisadong kontrol, mahahabang pag-aproba, at kakulangan sa pondo, kaya mas mababa ang kanilang bayad kaysa sa presyo ng merkado. Ito ay lumilikha ng isang masamang siklo
kung saan ang mga kagamitang militar ng Rusya ay halos hindi gumagana, kadalasan ay pumapalya ng malala sa pinakamasasamang pagkakataon. Ngunit may isa pang malaking problema ang Rusya bukod sa produksyon, ang heograpiya. Ang Rusya ay may 4 na pangunahing hukbong dagat: Itim na Dagat, Baltiko, Hilaga, at Pasipiko. May kanya-kanyang pantalan ang bawat flota at magkakahiwalay ang mga ito. Walang paraan ang Rusya mailipat ang barko sa lupa o dagat, lalo na kung may labanan. Kontrolado ng Turkey ang mga kipot sa pagitan ng Black Sea at Mediterranean. Ayon sa 1936 Montreux Convention, pwedeng isara ng Turkey ang mga kipot sa banyagang barkong pandigma, kabilang ang mga barko ng Rusya na di kabilang sa Black Sea Fleet. Ibig sabihin nito, hindi maaring palakasin ng Rusya ang kanilang mga pagkalugi sa Black Sea gamit ang mga barko mula sa ibang fleet. Maaari lamang silang gumamit ng mga sasakyang pandagat na ang pangunahing daungan ay nasa mismong Black Sea. Nakakulong ang bawat bahagi ng hukbong dagat ng Rusya sa sarili nilang pangunahing daungan at hirap suportahan ang mga operasyon lalo na sa kanluran. Ang pagiging miyembro ng Sweden at Finland sa NATO ay nangangahulugan na anumang pagtatangkang umalis mula sa mga Baltic port ay haharap sa mga anti-ship missile battery sa baybayin ng Finland at Estonia, pati na rin sa mga napakatahimik na Swedish submarine na nag-aabang sa makikitid na tubig ng Baltic. Ang Hilagang Fleet na nakabase sa Kola Peninsula ay gumagalaw sa isang ganap na magkaibang lugar na nakatuon sa mga operasyon sa Arctic at sa estratehikong pagpigil gamit ang mga submarine. Hindi makakatulong ang mga unit na iyon sa Ukraine. Ang Pacific Fleet ay nahaharap din sa katulad na pag-iisa dahil nahihiwalay ito sa European Russia ng buong Asia. Ito ang ibig sabihin ng pagkakahiwa-hiwalay ng heograpiya, ang nakasulat na lakas ng Russia na mahigit 80 barko ng Black Sea Fleet sa simula ng digmaan ay kumakatawan sa kabuuang lakas pandagat na kaya nilang gamitin. Ang nawalang barko ay mapapalitan lang kung gagawa muli sa palyadong shipyard, hindi mula sa ibang fleet. Tulad ng NATO, pwedeng mag-koordina at maglipat ng pandagat na kagamitan ang mga kasaping bansa saan man sa mundo. Maaaring mag-deploy ang American Carrier Strike Group mula Norfolk sa Mediterranean at pwedeng magsanib operasyon ang mga barko ng Pransya at Britanya ng walang abala. Ang hukbong dagat ng Rusya ay nahahati, kaya hindi sila makasuporta sa isa't isa. Dahilan ng estratehikong kahinaan na sinamantala ng Ukraine. Kaya ano ang hinaharap para sa hukbong dagat ng Rusya? Dahil labis nang nagamit ng Rusya ang kanilang puwersang panlupa at panghimpapawid sa Ukraine, hindi na gaanong nabibigyang pansin ng Moscow ang usaping pandagat. Ang modernisasyon ng hukbong dagat ay tumatagal ng maraming taon at nangangailangan ng bilyon-bilyong halaga. Wala ng taon o bilyon na pwedeng ilaan ang Rusya. Sa gitna ng matinding digmaan sa Ukraine, ang pagbili ng barko mula China ang posibleng paraan para mapanatili ang puwersang pandagat. Isang malaking pagbabago sa kasaysayan. Noong Cold War at pagkatapos ng pagbagsak ng Soviet Union, Rusya ang nagsuplay sa China ng mga kagamitang militar tulad ng fighter jet, submarino at barkong pandagat. Mas malaki na ngayon ang industriya ng paggawa ng barko ng China kaysa Rusya. At nalampasan na rin nila ang teknolohiyang pandagat ng Rusya sa maraming larangan. Kung magiging dependent ang Rusya sa mga barko ng China, lalawak ang pagdepende nila hindi lang sa kagamitan, kundi pati na rin sa mga prioridad ng China sa loob at labas ng bansa. Ginagamit ng China ang pagbebenta ng mga barkong pandagat para makakuha ng konsesyon sa presyo ng enerhiya, alitang teritorial, at suporta sa United Nations. Napatunayan na ang pattern na ito sa digmaan. Ang Rusya ay bumibili ng elektronikong kagamitan at makinang pang-industriya mula China, kapalit ng diskwentong langis at natural gas na ine-export nito. Hindi na pantay ang relasyon at nagiging mas mababang katuwang ng China ang Rusya. Ang pag-asa sa hukbong dagat ay magpapabago sa Rusya mula sa pagiging malayang naval power patungong umaasa sa shipyard ng China para sa kinabukasan ng kanilang hukbong dagat. Ngunit ang mga implikasyon ng mga pangyayaring ito ay lampas pa sa Rusya. Ipinapakita ng revolusyon sa hukbong dagat ng Ukraine na bumabagsak na ang mga tradisyonal na hierarkiya ng kapangyarihan sa hukbong dagat. Ang mga mamahaling barkong pandigma na dinisenyo para labanan ang ibang barkong pandigma ay biglang nagiging vulnerable sa mga dagsa ng murang drone
na nagkakahalaga lamang ng maliit na bahagi ng kanilang presyo. Napapansin ito ng mga militar sa kanluran. Ang tagumpay ng Ukraine laban sa malakas na kalaban sa dagat ay magpapabago sa hinaharap na labanan sa karagatan. Maaaring gawing gabay ng Taiwan sa depensa laban sa posibleng pananakop ng China ang napatunayang sea drone tactics sa Black Sea. Dos-dosenang underwater at surface drone ang inilunsad sa baybayin na maaring magdulot ng matinding pinsala sa isang puwersa ng amphibious assault. Pagkatapos ng digmaan, ituturo ng mga military academy sa mundo ang taktikang pandagat ng mga Ukrainyano. Pinatunayan ng asymmetric warfare na mas mahalaga ang inobasyon kaysa dami, ang desperasyon ay nagbubunga ng talino, at ang hinaharap ay sa pinakamabilis mag-adapt. Hindi lang natalo ng Ukraine ang Black Sea Fleet ng Russia, natalo rin nito ang kinabukasan ng digmaan mismo, at ang kinabukasang iyon ay dumating dahil sa mga inhinyerong Ukrainyano na nagtatrabaho sa mga garahe sa gitna ng araw-araw na pambobomba. Gumagawa ng mga drone boat mula sa pyesa ng jet ski at mga karaniwang elektronikong bahagi. Pinatunayan nilang hindi kailangan ng hukbong dagat para manalo sa digmaang pandagat. Mas mahalaga ang talino kaysa kalaban. Salamat sa panonood. Kung gusto mong malaman kung bakit hindi kasing husay ang nuclear submarine ng Russia, panoorin ang video na ito. Para sa dagdag na balita sa digmaan at geopolitics, mag-subscribe sa The Military Show.